Mainit ang sikat ng araw nang dumating ang mga bus ng Montefalco Corporation sa isang kilalang resort na malapit sa baryo ni Luna Santos. Masiglang nagbabaan ang mga empleyado, kanya-kanyang dala ng gamit, tuwang-tuwa dahil company outing iyon na pinaghintay-hintay nila. Nasa unahan si Raven Montefalco, ang kilalang CEO ng kumpanya na sa kabila ng pagiging seryoso at kilala bilang istriktong boss, ay nakasuot lamang ng simpleng polo at pantalon. Marami sa mga empleyado ang nagulat dahil bihira nilang makita ang kanilang boss na hindi formal ang bihis. Sa araw na iyon, pinili niyang makihalubilo at magpahinga kahit sandali mula sa bigat ng kanyang trabaho. Habang nag-aayos ang lahat, si Luna Santos ay nakatayo sa gilid ng kalsada. Hawak-hawak ang bayong na puno ng prutas at gulay. Isa siya sa mga dalagang anak ng mga magsasaka sa baryo. At madalas siyang tumutulong sa kanyang ama na si Mang Roberto upang kumita ng dagdag. Nabalitaan nila na maraming tao ang darating sa resort. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang magtinda. Habang naglalakad papasok si Luna, dala ang kanyang paninda. Bigla siyang nadapa dahil sa batong nakausli sa daan. Tumilapon ang ilang prutas mula sa bayong at gumulong sa paanan ng isang lalaki. Si Raven iyon. Napayuko siya at agad kinuha ang mga manggang nalaglag. Nang iabot niya iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Si Luna, na may simpleng ganda, ay tila nahiya at nagmamadaling binulungan si Raven ng, "Pasensya na po, hindi ko sinasadya." Natangiti si Raven, isang bagay na bihirang makita ng mga empleyado niya. "Walang problema, miss. Ako ang dapat magpasalamat. At least may dala kang prutas. Mukhang masarap." Biro niya. Sabay kuha ng isa at inabot ang bayad. Hindi alam ni Luna kung matatawa ba siya o magagalit. Ngunit ramdam niya ang kabaitan sa boses ng estrangherong kaharap. Napansin iyon ng mga empleyado. May ilan agad na nagbulungan, natatawa't nagbibiro na parang may spark na nangyari. Hindi na iyon pinansin ni Luna. Basta kinuha niya ang bayad at tahimik na nagpaalam. Ngunit hindi nawala sa isipan ni Raven ang dalagang iyon. Habang nagsasaya ang kanyang mga tauhan, panay ang lingon niya sa labas ng resort, tila hinahanap kung saan nagtungo si Luna. Lumipas ang ilang oras at nagkaroon ng mga palaro at kantahan ang mga empleyado. Nasa gilid lamang si Raven, umiinom ng kape habang pinagmamasdan ang lahat. Naaalala pa rin niya ang ngiti at hiya sa mukha ni Luna. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ba kakaiba ang dalagang iyon. Marami na siyang nakikilalang babae sa syudad, pawang mga bihis at edukado, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Ang simpleng engkwentrong iyon ay may naiwan na marka sa kanyang isipan. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, nagkukuwento si Luna sa kanyang ama. "Tay, halos matumba ako kanina sa dami ng tao. Nahulog pa yung mga prutas sa harap ng isang bisita," sabi niya habang nakaupo sa bangko sa labas ng kanilang bahay. Kumusta naman anak? May naibenta ka ba?" tanong ni Mang Roberto. Tumango si Luna at ngumiti ng tipid. "May bumili rin naman, tay. Pero nakakahiya talaga. Mabuti na lang mabait yung lalaki." Hindi niya binanggit na iyon mismo ang CEO dahil hindi niya rin alam ang pagkakakilanlan ni Raven. Sa resort, bago matapos ang gabi, nagpa siya si Raven na maglakad-lakad palabas. Nakita niya si Luna na pauwi na, bit-bit ang halos walang laman na bayong. Naglakad siya palapit at tinawag ito. "Miss!" Napalingon si Luna at agad siyang nagulat nang makita ang matangkad na lalaki mula kanina. "Kayo na naman?" Wika niya, medyo naiilang. "Salamat ulit sa prutas kanina. Ang tamis ng mangga. Bagay sa outing," sabi ni Raven na nakangiti. Napilitan ding ngumiti si Luna, pero mabilis din siyang umiwas ng tingin. "Wala po yun, basta nabayaran niya naman," sagot niya ng maiksi. Kita sa mukha niya ang pagiging mahiyain at ang kagustuhang maalis na agad. Ngunit si Raven, imbes na bumitaw, ay nagtanong pa. "Ikaw ba'y taga rito lang? Ang ganda ng baryo ninyo. Parang ibang mundo mula sa syudad." Saglit na natigilan si Luna bago sumagot. "Oo, dito po ako lumaki. Anak ako ni Roberto, isang magsasaka.
Dito lang kami nakatira sa kabila ng bukid. Bahagyang nagulat si Raven, hindi dahil sa sinabi ni Luna, kundi dahil sa paraan ng kanyang pananalita. Diretsyong simple, walang pagpapanggap. Maswerte ka, bulong ni Raven, na may ganitong payapang lugar. Sa syudad, puro gulo at trabaho. Napangiti si Luna, ngunit agad ding nagpaalam. Mauna na po ako, baka hanapin ako ni tatay. Iniwan niya si Raven na nakatayo, nakatingin sa papalayong anino ng dalaga. Kinabukasan, habang papauwi na ang mga bus ng kumpanya, tahimik lamang si Raven sa kanyang upuan. Ang mga empleyado ay masaya. Nagkukwentuhan tungkol sa outing, ngunit siya ay abala sa sariling iniisip. Hindi niya alam kung bakit tila humahanap siya ng dahilan para bumalik. Ang imahe ng isang simpleng dalaga na may dalang bayong ng prutas ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang alaala. At doon nagsimulang umikot ang isang kwento na hindi niya inakalang babago sa takbo ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo mula ng company outing na iyon, ngunit hindi na maalis sa isipan ni Raven ang simpleng dalagang nakilala niya. Kahit abala siya sa mga pulong, presentasyon at pagdedesisyon para sa kumpanya, madalas niyang naaalala ang mga mata ni Luna na puno ng hiya, ngunit may kakaibang ningning. Sa gabi, kapag mag-isa siyang nakaupo sa kanyang maluwag na condominium unit, naiisip niya ang pagkakaiba ng kanyang marangyang pamumuhay at ng simpleng buhay na ipinakita ni Luna. Sa kabila ng lahat ng luho at kayamanan, parang may kulang sa kanya at iyon ang unti-unti niyang nakikita kay Luna. Samantala sa baryo, si Luna naman ay muling bumalik sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para tumulong sa ama niyang si Mang Roberto sa bukid. Habang nag-aalaga ng mga pananim, iniisip niya kung bakit tila hindi niya makalimutan ang lalaki mula sa resort. Hindi niya rin alam na siya pala ang CEO ng kumpanya. Para sa kanya, isa lang siyang estranghero na biglang pumasok sa kanyang mundo at biglang nagbigay ng kakaibang kulay. Ngunit dahil alam niyang magkaibang-magkaiba ang kanilang mga mundo, pilit niyang tinatabunan ang mga iniisip na iyon. Walang saysay na umasa. Bulong niya minsan sa sarili habang nakatingin sa malawak na bukirin. Isang araw, sa kalagitnaan ng pagtatanim nila ni Mang Roberto, dumating ang isang SUV sa baryo. Nagtaka ang lahat dahil bihira silang makakita ng ganoong sasakyan. Bumaba mula rito si Raven, suot ang simpleng polo shirt at pantalon, at agad na tinawag ang isang matanda para magtanong ng direksyon. Nakita siya ni Luna mula sa malayo at nanlaki ang mga mata. Hindi niya inaasahan na muli niya itong makikita. Habang papalapit si Raven, kita ang pagkagulat ni Luna. "Ikaw na naman?" Mahina niyang bulong sa sarili. Napansin siya agad ni Raven at ngumiti. "Kumusta? Naalala mo pa ba ako?" Tanong nito na parang matagal na silang magkakilala. Hindi nakasagot si Luna kaagad at si Mang Roberto naman ay lumapit upang tanungin kung sino ang bisita. Magalang na nagpakilala si Raven bilang isang negosyante na interesado sa mga lupain sa baryo. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi niya ring binanggit ang buong katotohanan na isa siyang kilalang bilyonaryo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa lupa at bukirin, at sa huli, inaya niya si Mang Roberto na ipakita ang paligid. Sa kanilang paglalakad, nakasunod si Luna, at sa bawat pagkakataon ay sinusubukan ni Raven na makipag-usap sa kanya. "Hindi ko inaasahan na makikita kita ulit, parang sinadya ng pagkakataon," bulong ni Raven habang bahagyang lumilingon kay Luna. Napayuko lang ang dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na pagkilos, ramdam niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dumating ang oras ng tanghalian at inanyayahan ni Mang Roberto si Raven na kumain sa kanilang bahay. Doon unang nasilayan ni Raven ang payak ngunit mainit na pamumuhay ng pamilya. Nasa harapan nila ang simpleng hapag na may pritong isda, gulay mula sa bukid at kanin. Para kay Raven na sanay sa mga mamahaling pagkain, kakaiba ang pakiramdam ngunit nakakapuno ng puso.
Habang kumakain, pinagmamasdan niya si Luna na abala sa pagliligpit ng mga plato. Hindi niya maiwasang mapangiti sa tuwing nakikita ang pagiging maalaga nito sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang naisip na ang hinahanap niyang kapayapaan ay naroroon mismo sa harap niya. Pagkatapos ng tanghalian, nagpasya si Raven na magpaiwan pasadlit. Nakipagkwentuhan siya kay Mang Roberto tungkol sa pagsasaka, tanong ng tanong na para bang sabik siyang matuto. Hindi makapaniwala si Mang Roberto na may isang tulad niya na interesado sa ganoong bagay. Bihira sa mga tulad ninyo ang humanga sa ganitong gawain, wika ni Mang Roberto. Napatingin si Raven kay Luna bago sumagot. Hindi lahat ng mahalaga ay nabibili. Ang ganitong klasing buhay ay may bagay na hindi matutumbasan ng kahit gaano karaming pera. Kinagabihan, habang nakaupo sa labas ng bahay nila, nagkaroon ng pagkakataon si Luna at Raven na mag-usap ng sila lang. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Bakit mo ginagawa ito? Bakit ka bumabalik dito? Tanong ni Luna, halatang naguguluhan. Umiling si Raven at tumingin sa malayo. Hindi ko rin alam, basta may nararamdaman akong kakaiba. Parang sa bawat pagdaan ng araw, mas gusto kong makilala ka. Gusto kong makita kung ano pa ang nasa buhay na ito na hindi ko pa naranasan. Hindi makapagsalita si Luna. Sa puso niya, gusto niyang maniwala. Pero alam niyang mapanganib ang pakiramdam na iyon. Hindi ako kabilang sa mundo mo. Mahina niyang tugon. Ngunit ngumiti lang si Raven at marahang nagsabi, baka naman pwede nating subukan. Hindi naman mahalaga kung saan tayo nanggaling, kundi kung anong nararamdaman natin ngayon. Sa unang pagkakataon, tumingin si Luna diretsyo sa mga mata ni Raven. Doon niya nakita ang isang lalaking hindi lang basta mayaman o makapangyarihan, kundi isang taong marunong ding umintindi at magmahal. At sa gabing iyon, nagsimula ang isang ugnayan na hindi nila alam kung saan hahantong, ngunit kapwa nilang alam na ito'y hindi na kayang pigilan. Lumipas ang mga araw matapos ang muling pagkikita ni Luna at Raven. At tila hindi na mapigilan ng tadhana ang paglapit ng kanilang mga mundo. Minsang bumalik si Raven sa baryo. Dala niya ang ilang gamit para sa bukid, mga binhi at ilang kagamitang pangsaka na maitutulong sa ani ni Mang Roberto. Nagulat si Luna nang makita itong muli sapagkat hindi niya inaasahan na ang isang CEO ay maglalaan ng panahon para sa simpleng bagay na iyon. Ngunit sa halip na magtaka, natuwa si Mang Roberto at buong puso itong tinanggap. Salamat sa malasakit mo, wika niya kay Raven habang hawak ang mga binhing dala nito. Ngunit sa kabila ng saya ni Mang Roberto, ramdam pa rin niya ang kakaibang intensyon ni Raven sa kanyang anak, kaya't lihim siyang nagbantay. Unti-unti nang naging natural ang presensya ni Raven sa baryo. Madalas siyang nakikitang nakikipagkwentuhan sa mga magsasaka, nakikinig sa kanilang mga hinaing, at kung minsan pa'y nakikisalo sa kanilang tanghalian. Hindi maikakaila na marami ang humanga sa kanyang kababaang loob, lalo na't kilala siya bilang mayamang negosyante sa lungsod. Ngunit higit sa lahat, si Luna ang unti-unting nakaramdam ng kakaibang kalapit sa kanya. Sa bawat oras na magkasama sila, mas lalo niyang nakikita ang kabutihan ng puso ni Raven. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong sanay sa marangyang buhay. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad sa tabing ilog, napadpad sila sa lugar kung saan madalas tumambay si Luna noong bata pa siya. Tahimik silang umupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Habang pinagmamasdan ang dumadaloy na tubig, nagsimulang magbukas ng damdamin si Raven. Alam mo, Luna, marahang sabi niya, sa lungsod, lahat ay mabilis. Lahat may presyo. Lahat may deadline. Pero dito, parang ibang mundo. Sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko na tatagpuan ko yung kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Napayuko si Luna at pinulot ang isang maliit na bato. Saka ito inihagis sa ilog. Hindi mo kailangan sabihin yan para mapalapit ka sa akin. Mahina niyang tugon.
Ngunit bago pa siya nakapagsalita ng iba, nilingon siya ni Raven at seryosong nagsabi, "Hindi ako nagsisinungaling. Hindi kita tinitingnan bilang simpleng anak ng magsasaka. Nakikita kita bilang isang taong may halaga, higit pa sa lahat ng bagay na hawak ko." Naramdaman ni Luna ang bigat ng bawat salita. Hindi niya maitatanggi na sa puso niya, unti-unti na rin siyang nahuhulog. Ngunit kasabay ng damdaming iyon, naroon ang takot. Takot na baka sa huli, siya lang ang masaktan. "Hindi madali ang ganito," sagot niya, nanginginig ang boses. "Magkaiba ang mundo natin. Kapag nalaman ng pamilya mo o ng mga tao sa lungsod, baka pagtawanan nila ako. Baka hamakin nila ako." Hinawakan ni Raven ang kanyang kamay. Mahigpit, ngunit may lambing. "Kung sakaling mangyari iyon, ako mismo ang tatayo sa tabi mo. Hindi ko hahayaang hamakin ka, Luna. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita na ikaw ang hinahanap kong dahilan para maging totoo sa sarili ko." Sa gabing iyon, hindi na napigilan ni Luna ang sariling puso. Unang beses niyang maramdaman ang init ng yakap ni Raven, at doon nagsimula ang kanilang lihim na pagmamahalan. Mula noon, tuwing hapon matapos ang trabaho sa bukid, palihim silang nagkikita. Minsan ay naglalakad sila sa bukirin. Minsan namay nag-uusap lamang sa ilalim ng buwan. Sa bawat pagdaan ng araw, lumalalim ang kanilang ugnayan at unti-unting natatabunan ang lahat ng pangamba ni Luna ng pag-ibig na nararamdaman niya para kay Raven. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May ilang kapitbahay na nakapansin sa madalas na pagbabalik ni Raven sa baryo at sa pagiging malapit niya kay Luna. May mga bulong-bulungan na umabot pa kay Mang Roberto. Bagaman wala pa siyang nakikitang masama, nagsimulang mabahala si Mang Roberto. Isang gabi, kinausap niya si Luna. "Anak, napapansin ko sa pagbabalik-balik ng binatang iyon. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang relasyon niyo?" Nagulat si Luna at hindi agad nakasagot. Ngunit sa kabila ng kaba, hindi niya kayang magsinungaling sa ama. "Tay, mabait po siya. Hindi niya ako sinasaktan. Hindi ko po alam kung paano nangyari, pero natutunan ko na siyang mahalin." Napabuntong hininga si Mang Roberto. Halatang may bigat ang nararamdaman. "Anak, hindi ako laban sa pagmamahal. Pero ang mundo niya'y malayo sa atin. Ayokong ikaw ang masaktan sa huli. Tandaan mo, ang mga taong tulad niya, madali lang magsabi ng mga salita. Ang tanong, kaya ba nilang panindigan?" Hindi nakasagot si Luna. Alam niyang may punto ang kanyang ama. Ngunit alam din niyang hindi kayang sukatin ng kahit sino ang damdamin na nabuo sa pagitan nila ni Raven. Kaya't sa sarili niya, pinanghawakan niyang maniniwala siya kay Raven. At sa mga sumunod na araw, lalo pang pinatunayan ng binata ang kanyang pagmamahal. Hindi lamang sa mga salitang binitawan, kundi sa mga simpleng gawa na nagpapakita ng kanyang paninindigan. Ngunit kasabay ng pag-ibig na iyon, mas lalo ring lumalalim ang panganib ng kanilang lihim na relasyon, sapagkat alam nilang darating ang araw na hindi na ito maitatago. At doon magsisimula ang mas malalaking pagsubok na haharapin nila. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong tumibay ang ugnayan ni Luna at Raven. Bagamat patago ang kanilang pagkikita, naging malinaw na sa dalawa na higit pa sa simpleng pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila. Madalas silang nagkikita sa tabing ilog o sa gilid ng bukirin, kung saan malaya silang makakapag-usap nang walang nakakakita. Doon nila na ibabahagi ang kanilang mga pangarap, mga takot at mga lihim na hindi nila kayang sabihin sa iba. Si Luna ay nagkukwento tungkol sa kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at makapagpatayo ng maliit na tindahan para makatulong sa kanyang ama. Si Raven naman, sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ay nagbubukas ng damdamin na gusto rin niyang maranasan ang simpleng buhay. Ang mabuhay ng hindi palaging nakatali sa negosyo at obligasyon. Dahil sa dalas ng kanilang pagkikita, hindi na rin maitatanggi na unti-unti nang namumuo ang pagmamahalan sa kanilang dalawa. Sa mga ngiti ni Raven, nakikita ni Luna ang katiyakan na may taong tunay na nagmamahal sa kanya
ng walang halong panghuhusga. Sa mga titig naman ni Luna, nakikita ni Raven ang kapayapaan at kahulugan ng buhay na matagal na niyang hinahanap. Ngunit kasabay ng tamis ng kanilang ugnayan ay ang takot na baka isang araw lumabas sa liwanag ang kanilang lihim. Isang gabi, matapos ang isang araw ng pagtatrabaho sa bukid, naglakad si Luna papunta sa lugar kung saan sila madalas magkita ni Raven. Nandoon na ang binata, nakaupo sa isang tuod habang nakatingin sa mga bituin. Nang makita siya ni Raven, agad itong ngumiti at tumayo upang salubungin siya. "Akala ko hindi ka na darating," sabi ni Raven habang inabot ang kamay ni Luna. "Hindi ko kayang hindi ka makita," sagot ng dalaga na may halong hiya at saya. Naupo silang dalawa at nagsimula ng mahabang pag-uusap. Sa gabing iyon, mas naging matapang si Raven sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. "Luna, hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na ikaw ang gusto kong makasama. Hindi ko na iniisip kung ano ang sasabihin ng iba." Nanlaki ang mga mata ni Luna at saglit siyang natigilan. Ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mukha ng binata, napangiti siya at mahina niyang tugon, "Mahal din kita, Raven." Mula sa gabing iyon, opisyal nang naging magkasintahan sina Luna at Raven. Ngunit nanatili itong isang lihim na tanging sila lamang ang nakakaalam. Mas naging madalas ang kanilang pagkikita. Mas naging matamis ang bawat sandali. Sa ilalim ng buwan at mga bituin, nagpalitan sila ng mga pangakong kahit ano pa ang mangyari, hindi nila iiwanan ang isa't isa. Hindi nila inisip ang mga darating na problema. Bagpus ay tinanggap nilang sa kasalukuyan. Sapat na ang kanilang pagmamahal. Ngunit dumating ang gabi na hindi nila inaasahan. Isang pagkakataon ng sobrang paglalapit ang nagbunga ng isang bagay na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Sa sobrang dami ng emosyon at pagmamahalan, nalampasan nila ang hangganan ng pagiging magkasintahan. Sa unay puno ng pagmamahal at pangako, ngunit sa mga susunod na araw ay nagsimulang pumasok ang kaba sa puso ni Luna. Hindi niya alam kung paano haharapin ang maaaring mangyari. Ilang linggo ang lumipas at nagsimulang makaramdam si Luna ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madali siyang mapagod. Madalas na nahihilo at napansin din ito ng kanyang ama. "Anak, ayos ka lang ba? Parang laging pagod ang katawan mo nitong mga nakaraang araw." Tanong ni Mang Roberto habang sila'y sabay na kumakain ng hapunan. Umiling si Luna at pilit na ngumiti. "Ayos lang po ako, tay. Baka napagod lang sa bukid." Ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya sa katotohanang unti-unti na niyang nararamdaman ang posibilidad na siya ay nagdadalang tao. Hindi na siya nakatiis. Isang hapon, nakipagkita siya kay Raven sa tabing ilog. Bit-bit ang bigat ng kanyang dibdib. "Raven," mahina niyang panimula, "may dapat akong sabihin sa'yo." Kita ang pangamba sa kanyang mga mata, habang si Raven naman ay nakatingin lamang, naghihintay. "Pakiramdam ko, buntis ako." Saglit na natahimik si Raven. Tila hindi alam ang unang sasabihin. Ngunit agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Luna at marahang nagsalita. "Luna, kung totoo man yan, hindi mo kailangang matakot. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Paninindigan ko ang lahat." Napaluha si Luna, hindi dahil sa takot, kundi sa kagaanan ng kanyang loob nang marinig ang mga salitang iyon. Ngunit sa kabilang banda, hindi rin naiwasan ni Raven ang pag-isipan ang mga posibleng mangyari. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, lalo na't ang pamilya niya at ang lipunan ay hindi basta tatanggap ng ganitong balita. Ngunit sa mga mata ni Luna, nakita niya ang lahat ng dahilan upang ipaglaban ang kanyang nararamdaman. At sa gabing iyon, mas pinanghawakan nila ang isa't isa. Ang pagmamahalan na nagsimula sa isang simpleng pagkikita ay ngayon hahantong sa mas mabigat na pananagutan. Ang lihim na relasyon na kanilang binuo ay hindi na mananatiling lihim habang buhay. Darating ang araw na kailangang ipaglaban nila ito sa harap ng lahat. At sa araw na iyon, magsisimula ang tunay na pagsubok sa kanilang pagmamahalan. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan sa baryo. Kahit anong pagtatago ang gawin ni Luna,
Hindi niya kayang ikubli ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga kapitbahay na dating ngumingiti sa kanya ay nagsimulang magtanong-tanong at magbigay ng mapanuring tingin. Sa tuwing siya ay dumaraan, tila may mga matang nakamasid at mga bibig na hindi mapigilan ang pag-usisa. Sa puso ni Luna, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ngunit higit sa lahat, iniisip niya kung papaano niyang sasabihin sa kanyang ama ang buong katotohanan. Isang gabi, matapos silang kumain, nakaupo si Mang Roberto sa labas ng kanilang bahay habang humihigop ng kapeng barako. Tahimik na lumapit si Luna. Nanginginig ang mga kamay at hindi mapakali. "Tay," mahina niyang panimula. Napatingin si Mang Roberto, agad na naramdaman ang bigat sa tinig ng anak. "Ano iyon, anak?" tanong nito. Huminga ng malalim si Luna bago nagpatuloy. "Tay, may dapat po kayong malaman. Hindi ko na kayang itago. Nagdadalang tao po ako." Nanlaki ang mga mata ni Mang Roberto. Halos mabitawan ang kanyang tasa. Tumayo siya, mariing nakatitig sa anak. "Anong sinabi mo?" Halos hindi makatingin si Luna at napaluha. "Tay, si Raven po ang ama." Tumapo ang matinding katahimikan sa pagitan nila. Ang dating mahinahon at mapagmahal na ama ay biglang nagbago ang timpla ng mukha, puno ng galit at pagkadismaya. "Ang anak ko, pinagsamantalahan ng isang mayamang tulad niya?" Mariin niyang boses na halos magpalaglag sa dibdib ni Luna. "Hindi po, tay," mabilis na tugon ng dalaga. "Mahal po namin ang isa't isa. Hindi niya po ako iniwan. Nangako po siya na pananagutan niya ako at ang bata. Ngunit hindi iyon sapat kay Mang Roberto. Sa kanya, kahihiyan ang dala ng sitwasyong ito. Isang simpleng magsasaka na ang anak ay nabuntis ng isang mayamang CEO na tila hindi naman nila kauri." Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo si Mang Roberto sa bahay ng kanyang kapatid na nasa kabilang baryo upang humingi ng payo. Sa kanyang pagkadismaya at galit, ikinuwento niya ang lahat. "Hindi ko matanggap, kuya. Pinaglaruan lang ang anak ko. Hindi ko hahayaang mawalan siya ng dangal." Ang matanda namang kapatid ay seryosong sumagot. "Kung talagang totoo ang sinasabi ng lalaki, harapin mo siya. Kung mahal niya si Luna, dapat panagutan niya. Kung hindi, huwag mong hayaang lokohin ang anak mo." Tumango si Mang Roberto at napagpasyahan niyang kausapin si Raven mismo. Ilang araw matapos ang revelasyon, bumalik si Raven sa baryo, dala ang mga gamit na tila wala siyang kamalay-malay sa bagyong kanyang haharapin. Pagdating niya sa bahay ni Luna, sinalubong siya ni Mang Roberto na puno ng galit. "Ikaw," malakas na sigaw ni Mang Roberto. Nagulat si Raven at agad na tumigil. "Ano pong nangyari?" tanong niya, halatang hindi inaasahan ang ganoong pagtanggap. "Alam mo na ang ginawa mo, nabuntis mo ang anak ko," sigaw ng magsasaka. Napatingin si Raven kay Luna na nakatayo sa likod, luhaan at nanginginig. Tumango si Luna bilang pag-amin. Hindi na nakapagsalita si Raven agad, ngunit agad siyang lumapit kay Mang Roberto. "Opo, alam ko, at hindi ko itatanggi. Mahal ko po ang anak ninyo. Paninindigan ko po siya at ang aming magiging anak." Ngunit hindi pa rin kumalma si Mang Roberto. Hinawakan niya si Raven sa kwelyo ng damit at mariing sinabi, "Kung totoo ang sinasabi mo, pakasalan mo ang anak ko. Ngayon din, ipakita mong may dangal ka." Nanatiling tahimik si Raven sandali, tila sinusuri ang sitwasyon. Sa kanyang isipan, alam niyang mabigat ang kahihinatnan. Ang kanyang pamilya sa lungsod, ang kanyang kumpanya, ang mga taong tiyak na hahatol sa kanila. Lahat ito'y papasanin niya kapag ginawa niya ang desisyong iyon. Ngunit nang tumingin siya kay Luna at nakita ang takot at pag-asa sa mga mata nito, napatunayan niya sa sariling wala nang ibang mas mahalaga. "Oo, Mang Roberto," mariin niyang sagot. "Handa akong pakasalan si Luna. Hindi ko sila iiwan." Nagulat si Luna sa sinabi ni Raven, at bagamat natatakot pa rin. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa, ngunit hindi pa rin tuluyang nagtiwala si Mang Roberto. "Titignan ko kung totoo ang mga salita mo. Hindi lang salita ang kailangan, kundi gawa. Hindi ko hahayaang lokohin ang anak ko." Mula sa gabing iyon, mas naging mahigpit si Mang Roberto.
Pinagbawalan niya si Luna na umalis ng bahay ng walang paalam at sa bawat pagkakataong bumibisita si Raven, palaging may bantay ang kanilang pag-uusap. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maramdaman ni Luna ang panghuhusga ng mga tao sa baryo. May ilan na lumalapit at nagbibitiw ng mapanuring salita. Sayang, ang ganda-ganda ni Luna, nabuntis lang ng dayo. May iba pang bumubulong na baka iwan lang siya ni Raven kapag bumalik ito sa syudad. Sa lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Luna, ngunit sa kanyang puso, tanging ang mga pangako ni Raven ang kanyang pinanghahawakan. Sa kabilang banda, si Raven ay hindi tumigil sa pagpapakita ng kanyang sinseridad. Patuloy siyang bumabalik, tumutulong sa bukid, nakikipag-usap kay Mang Roberto at ipinapakita sa lahat na handa siyang panindigan ang kanyang mga salita. Ngunit alam nilang pareho na ang laban na kanilang kakaharapin ay hindi lamang laban sa baryo at sa pamilya ni Luna. Mas mabigat na laban ang naghihintay sa kanila sa lungsod. Isang laban sa pamilya ni Raven at sa lipunang tiyak na hindi agad tatanggap sa kanilang pagmamahalan. Ang mga pangako ni Raven na paninindigan si Luna ay kailangang subukin sa harap ng mas malaking mundo. Sa ngayon, sapat na ang kanyang sinseridad upang kumapit si Luna. Ngunit sa puso ni Mang Roberto, ang tunay na tanong ay kung kaya ba talagang panindigan ng isang bilyonaryo ang simpleng buhay na dala ng kanyang anak at ng kanilang magiging apo. Lumipas ang ilang linggo mula nang hinarap ni Raven si Mang Roberto at ipinangako niyang pananagutan si Luna at ang bata. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Habang patuloy na dumadalas ang pagbisita ni Raven sa baryo, lalong lumalakas ang mga bulong ng mga tao. Marami ang humahanga sa kanyang paninindigan, pero may ilan ding nagsasabi na baka panandalian lang ang lahat. Si Luna, sa kabila ng kanyang pagbubuntis, ay unti-unting natutong tumanggap sa sitwasyon. Bagamat takot siya sa hinaharap, napapawi ito sa tuwing nakikita niyang hindi siya pinababayaan ni Raven. Ngunit hindi natutulog ang balita. Sa lungsod, may mga empleyado sa Montefalco Corporation na nakarinig ng tsismis tungkol sa CEO. Mabilis itong kumalat hanggang sa makarating sa mga board members ng kumpanya at sa pamilya ni Raven. Ang kanyang ina na si Doña Teresa Montefalco ay nagulat at hindi makapaniwala nang marinig ang balitang nabuntis ng kanyang anak, ang isang simpleng dalaga sa baryo. Para sa isang pamilyang kilala sa lipunan, malaking eskandalo ito. Agad siyang nagdesisyon na tawagin si Raven pabalik sa lungsod upang magpaliwanag. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Luna sa may balkonahe ng bahay, dumating ang tawag mula sa kanyang ina. Kita agad sa mukha ni Raven ang bigat ng sitwasyon. Raven, kailangan mong umuwi. Totoo ba ang naririnig ko? Nabuntis mo ang isang dalaga sa baryo? Malamig na tinig ni Doña Teresa mula sa kabilang linya. Saglit na natahimik si Raven bago sumagot. Oo mama, totoo. At hindi ko ikinahihiya. Mahal ko si Luna at pananagutan ko siya. Sumiklab ang galit sa tinig ng ginang. Anong ginagawa mo sa pangalan ng pamilya natin? Sa negosyo? Hindi mo alam ang epekto nito sa kumpanya at sa ating reputasyon. Ngunit nanindigan si Raven. Hindi pera o reputasyon ang mahalaga ngayon. Mama, ang mahalaga ay ang pagmamahal ko kay Luna at ang anak naming dahating. Nang ibaba niya ang telepono, nakatingin si Luna sa kanya. Halatang kinakabahan. Baka masyado na itong mabigat para sa'yo. Baka masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngunit marahan siyang nilapitan ni Raven at hinawakan ang kanyang mga kamay. Luna, walang halaga ang lahat ng iyon kung hindi kita ipaglalaban. Ikaw at ang bata ang prioridad ko ngayon. Kinabukasan, nagpasya si Raven na bumalik muna sa lungsod upang personal na harapin ang kanyang pamilya at ang mga board members ng kumpanya. Naiwan si Luna sa baryo kasama ang kanyang ama na bagamat may galit pa rin ay nagsisimula ng makita ang katapatan ng binata. Habang wala si Raven, mas lumakas ang mga usap-usapan. May ilan pang kapitbahay ang nagsabing iiwan din siya nito kapag nakabalik na sa lungsod.
Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili ni Luna na maniwala sa mga pangakong binitiwan ni Raven. Pagdating ni Raven sa syudad, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanyang ina at mga board members. Sa loob ng conference room ng kumpanya, hinarap siya ng isa sa mga miyembro. Raven, ang isyung ito ay hindi na personal lamang. Ang imahe ng Montefalco Corporation ay nakasalalay. Ano ang plano mo? Malinaw ang boses ni Raven nang sumagot. Ang plano ko ay simple. Paninindigan ko ang anak at ang magiging pamilya ko. Hindi ko itatago si Luna at hindi ko ikakaila ang bata. Halos mag-ingay ang buong silid sa reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay dismayado, ang iba namay nagulat sa tapang ng binata. Ngunit si Doña Teresa ay hindi mapigilang magalit. Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ka lang basta tao. Ikaw ang tagapagdala ng pangalan ng pamilya natin. Paano mo haharapin ang lipunan kapag nalaman nilang ang pinili mong asawa ay anak lamang ng pagsasaka? Sa gitna ng lahat, mariin ang paninindigan ni Raven. Mas importante sa akin ang dignidad kaysa sa reputasyon. Ang pagmamahal na natagpuan ko kay Luna ay hindi matutumbasan ng anumang pangalan o kayamanan. Kung ito ang magiging dahilan para mawalan ako ng suporta mula sa inyo, tatanggapin ko. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ni Raven na nagsisimula na ang tunay na laban. Ang laban para sa kanyang pag-ibig at pamilya. Samantala, sa baryo, si Luna ay patuloy na humaharap sa mga pagsubok. Habang siya'y naglalakad sa palengke, naririnig niya ang buluman ng mga tao. Ayun ang dalaga, na buntis ng dayo. Ewan ko ba kung aakuin siya nun. Kahit masakit, pinipili niyang manahimik. Sa loob-loob niya, paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang sinabi ni Raven, na hindi siya pababayaan, na ipaglalaban siya. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang kanyang pananalig na darating ang araw na lahat ng panghuhusga ay mapapawi at ang kanilang pagmamahalan ay kikilalanin. Ngunit sa kabilang dako, si Mang Roberto ay patuloy pa ring nag-aalinlangan. Mahal niya ang anak, ngunit ayaw niyang makita itong nasasaktan. Madalas niyang tanungin ang sarili, kaya ba talagang panindigan ng isang tulad ni Raven ang anak ko? O baka hanggang salita lang ang lahat? Habang pinagmamasdan niya si Luna na dahan-dahang naglalakad pa uwi galing bukid, napabuntong hininga siya. Alam niyang darating ang panahon na kakailanganin niyang pumili kung susuportahan niya ang desisyon ng anak niya o ipaglalaban ang kanyang takot laban sa isang mundong malayo sa kanila. Habang pinaghahandaan ni Raven ang mas malaking laban sa lungsod, si Luna at si Mang Roberto naman ay patuloy na hinaharap ang maliit na laban sa baryo. Ngunit alam nilang ang tunay na pagsubok ay darating pa lamang. Ang sandaling kailangang ipakita ni Raven sa lahat na ang kanyang mga salita ay hindi hungkag, kundi totoo at kayang panindigan hanggang sa huli. Matapos ang mainit na pagtatalo sa boardroom, umuwi si Raven na mabigat ang dibdib. Hindi siya sanay na salungatin ang kanyang ina at ang mga taong nakapaligid sa kanya sa kumpanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas pinili niyang ipaglaban ang damdamin kaysa sa kapangyarihan. Habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang sasakyan, paulit-ulit niyang iniisip ang mukha ni Luna. Alam niyang sa baryo, siya ang pinag-uusapan at alam din niyang nahihirapan ito sa mga mapanghusgang salita. Kaya't habang mas lumalakas ang pagtutul ng kanyang pamilya, lalo ring tumitibay ang kanyang desisyon na huwag siyang iwan. Samantala, si Luna ay patuloy na nagdurusa sa panghuhusga ng mga tao. Sa palengke, may mga babaeng nagbubulungan at tinitignan siya mula ulo hanggang paa. May ilan pang lantaran na nagsasabing, sayang ang ganda niya, nagpadala lang sa mayaman. May mga kapitbahay ding dating malapit sa kanila na nagsimulan umiwas. Kahit si Mang Roberto, bagamat nagsisimula ng lumambot ang puso, ay nahihirapang makita ang anak na pinapasan ang ganitong sitwasyon. Minsan habang nagdidilig siya ng tanim, napatingin siya sa anak niyang nakaupo sa ilalim ng puno.
Nakayuko, hawak ang kanyang tiyan. Anak, mabigat ba ang dinadala mo? Tanong ni Mang Roberto. Napatingin si Luna at mahina ang kanyang tinig. Tay, hindi po ang bata ang mabigat, kundi ang mga salita ng tao. Pero kahit anong sabihin nila, mahal ko po si Raven. At naniniwala akong hindi niya ako pababayaan. Isang linggo matapos ang pagpupulong sa syudad, bumalik si Raven sa baryo. Pagkababa niya ng sasakyan, sinalubong agad siya ng malamig na tingin ng ilang kapitbahay. Ngunit hindi niya ito inalintana. Diretso siyang nagtungo kina Luna at agad na niyakap ito. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakabalik. Ang dami kong kinailangang harapin, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi ko na po akalain na babalik ka pa, sagot ni Luna na halos maiyak. Mahigpit ang yakap nila. Tila ba iyon lamang ang paraan upang burahin ang lahat ng panghuhusga ng mundo. Habang nag-uusap sila sa loob ng bahay, muling hinarap ni Raven si Mang Roberto. Mang Roberto, gusto kong ipaalam na alam na po ng pamilya ko ang tungkol sa amin ni Luna. Hindi sila sang-ayon, lalo na ang aking ina. Ngunit kahit ganoon, hindi magbabago ang desisyon ko. Paninindigan ko po ang anak ninyo, ang magiging apo ninyo. Malinaw ang titig ni Raven habang sinasabi iyon. Napabuntong hininga si Mang Roberto at saglit na tumingin kay Luna. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Hindi salita lang ang kailangan dito. Kailangang makita ko mismo na kaya ming harapin ang lahat ng hahadlang. Tumango si Raven. Gagawin ko po, kahit anong mangyari. Mula noon, hindi na nagkubli si Raven sa kanyang intensyon. Sa bawat pagbalik niya sa baryo, nakikita siya ng mga tao na kasama si Luna. Pinapasyal ito o tumutulong sa bukid. Unti-unting nagbago ang tingin ng ilan, ngunit mayroon pa ring iilang nanatiling mapanghusga. Sa lungsod naman, dumating sa punto na ang ilang pahayagan ay nagsimulang maglabas ng balita tungkol sa relasyon ng CEO ng Montefalco Corporation at ng anak ng isang magsasaka. May mga headline na tila iniinsulto si Luna. Tinatawag siyang probinsyanang umakit sa mayamang negosyante. Nang makarating iyon kay Luna, halos mabasal ang kanyang puso. Ngunit inanghawakan niya ang sinabi ni Raven. Huwag mong intindihin ang mga salita nila. Sa huli tayo pa rin ang magtatagumpay. Isang gabi, nagkaroon sila ng tahimik na pag-uusap sa tabing ilog. Raven, natatakot ako, wika ni Luna. Hindi lang sa sasabihin ng mga tao, kundi sa kinabukasan ng bata. Paano kung lumaki siyang pinagtatawanan? Hinawakan ni Raven ang kanyang kamay. Luna, hindi ko hahayaang maranasan ng anak natin ang hirap na nararanasan natin ngayon. Gagawin ko ang lahat para lumaki siya sa mundong may respeto at pagmamahal. At sisiguraduhin kong mararamdaman niya na hindi siya kailanman magiging kahiyahiya. Napaluha si Luna sa sinseridad ni Raven at muling napagtanto na sa kabila ng lahat ng gulo, mayroong isang dahilan kung bakit niya piniling magmahal dahil sa katapangan ng taong nasa kanyang tabi. Dumating ang pagkakataon na pinatawag muli si Raven sa syudad upang humarap sa kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap, mariin pa ring tumutol si Doña Teresa. Kung ipipilit mo ang babaeng iyon, mawawala sa iyo ang suporta ng pamilya. Isipin mo ang lahat ng kayamanang pinaghirapan ng mga ninuno natin. Masisira lang sa isang maling desisyon. Ngunit buong tapang na sumagot si Raven. Hindi po maling desisyon ang magmahal ng tapat. Kung ang kailangan kong ipagpalit ay kayamanan para sa pamilya ko kay Luna, handa akong gawin yon. Hindi na nakasagot ang ginang, ngunit ramdam ni Raven na hindi pa rin tapos ang laban. Nagsimula nang mabasag ang pader ng pagtutol, ngunit malayo pa bago ito tuluyang bumigay. Sa pagbabalik niya sa baryo, ibinahagi niya kay Luna ang lahat ng nangyari. Bagamat mahirap, napangiti si Luna at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito, pero Raven, salamat dahil pinipili mo pa rin ako sa kanilang pagkakayakap. Malinaw sa kanilang dalawa na hindi na sila aatras, anuman ang kaharapin, sabay nilang haharapin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan at paninindigan. Ngunit batid nilang ito pa lang ang simula ng mas mabigat na unos na darating. Ang laban nila ay hindi lamang laban ng dalawang pusong nagmamahalan,
kundi laban din ng dignidad at karapatan laban sa pamahiin, panghuhusga at tradisyong matagal nang nangingibabaw sa lipunan. Mabilis na dumami ang mga taong nakakaalam sa sitwasyon ni Luna at Ravin. Hindi na lamang ito usap-usapan sa baryo, kundi maging sa lungsod ay laman na ng mga pahayagan at programa sa telebisyon. Ang headline ay malinaw, bilyonaryong CEO na buntis ang anak ng magsasaka. May mga taong pumupuri sa tapang ni Ravin, ngunit mas marami ang nagtataas ng kilay. Para sa ilan, isa itong kahihiyan. Para naman sa iba, isang kwento ng pag-ibig na dapat suportahan. Ngunit sa lahat ng ito, si Luna ang higit na nakararamdam ng bigat. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas humihigpit ang pader ng mga matang nakatingin at mga bibig na nagbubulungan sa kanyang paligid. Isang umaga, habang namimili si Luna ng gulay sa palengke, may dalawang babaeng lantaran siyang pinag-usapan. Ayun siya yung dalaga. Ang bilis namang nakabingwit, CEO pa ang nakuha, ani ng isa. Ewan ko ba kung mahal talaga siya o ginamit lang. Baka sa huli iwanan din. Sagot ng isa pa, kahit nagkunwari siyang walang nariinig. Masakit pa rin para kay Luna ang mga salitang iyon. Nang makauwi siya, nakita siya ng kanyang ama na tila malungkot at walang ganang magsalita. Anak, huwag mo hayaan ang sinasabi ng iba. Alam mo sa puso mo ang totoo. Kung mahal ka talaga ni Ravin, siya na ang bahalang sumagot sa kanila. Wika ni Mang Roberto. Bagamat ramdam ni Luna ang pag-aalala ng kanyang ama, alam niyang hindi madali para rito na tanggapin ang lahat. Samantala, si Ravin ay patuloy na nahaharap sa matinding pagsubok sa lungsod. Sa bawat pagpupuling ng board, paulit-ulit na kinukwestiyon ang kanyang kakayahan bilang pinuno ng kumpanya. May ilan pang nagsasabing masisira ang imahe ng negosyo dahil sa kanyang personal na desisyon. Ngunit nanatiling matatag si Ravin. Ang kumpanya ay hindi nakatayo sa tsismis, kundi sa kalidad ng ating ginagawa. Kung ang pagmamahal ko ay nakikita nilang kahinaan, hayaan nilang isipin iyon. Pero hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko, matapang niyang wika. Kahit paramdam niyang dahan-dahan siyang nilalayuan ng ilan, hindi niya hinayaang maapektuhan ang kanyang paninindigan. Isang hapon, bumalik siya sa baryo upang makausap si Mang Roberto. Naupo silang dalawa sa ilalim ng puno habang si Luna ay nasa loob ng bahay. Mang Roberto, panimula ni Ravin, alam kong hindi madaling tanggapin ang lahat ng ito, pero hayaan niyo pong patunayan ko. Hindi ko pababayaan ang anak ninyo. Hindi ko siya tatalikuran kahit anong mangyari. Tahimik lamang si Mang Roberto. Mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang tasa ng kape. Alam mo, Ravin, sagot niya, hindi ako bulag sa mga nakikita ko. Kitang-kita ko kung gaano mo pinapahalagahan ang anak ko. Pero hindi sapat ang salita. Gusto kong makita kung paano mo siya ipagtatanggol sa mundong ayaw sa inyo. Tumango si Ravin at sumagot, handa akong gawin iyon kahit kanino, kahit saan. Dumating ang araw na hindi inaasahan. Habang nasa baryo si Ravin, isang reporter ang nakarating doon upang makapanayam si Luna. Halatang kinakabahan ang dalaga, ngunit nang makita niyang nakatayo si Ravin sa kanyang tabi, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Sa harap ng kamera, magkasabay nilang sinabi ang kanilang paninindigan. Hindi ko ikinahihiya si Luna. Mahal ko siya at pananagutan ko ang aming anak, pahayag ni Ravin. Habang si Luna naman ay tahimik na nagsabi, hindi ko rin ikinahihiya si Ravin. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan namin, hindi ang sinasabi ng iba. Mabilis kumalat ang video sa social media at marami ang nagulat sa tapang nilang dalawa. May mga nagbigay ng suporta, ngunit mas marami ang nagkomento ng masasakit na salita. Sa kabila nito, hindi na sila umatras. Sa unang pagkakataon, lumantad na ang kanilang lihim na relasyon. Pag-uwi nila mula sa panayam, mahigpit na niyakap ni Mang Roberto ang kanyang anak. Anak, hindi ko man lubos maintindihan ang mundo ninyo, pero ipinagmamalaki kong hindi ka nagtago. Matapang ka. Sana hanggang dulo, hindi ka bibitawan ni Ravin. Ang mga salitang iyon
ay naging hudyat na unti-unti nang natututo si Mang Roberto na tanggapin ang sitwasyon. Sa kanyang puso, alam niyang mahal ng anak niya ang binata. At kahit masakit sa simula, wala siyang magagawa kundi suportahan ang desisyon ni Luna. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa lungsod, mas laling nag-init ang usapin. May mga taong nagsasabing hindi karapat-dapat si Luna para sa isang tulad ni Raven. May mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ang nagbanta ng pagtalikod kung ipagpapatuloy niya ang relasyon. Ngunit sa bawat sulok ng kaguluhan, mas lalo ring tumitibay ang relasyon nila. Sa bawat gabing magkasama sila sa ilalim ng mga bituin, paulit-ulit nilang ipinapangako na hindi sila susuko. Ang pag-ibig nila ang tanging sandata laban sa lahat ng hadlang. Habang lumalaki ang alingasnas, lalong naging malinaw kay Raven at Luna na ang laban na kanilang hinaharap ay hindi na lamang laban ng dalawang puso, kundi laban din ng dignidad, pananagutan at tunay na halaga ng pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga, pinili nilang kumapit sa isa't isa. At sa mga oras na iyon, alam nilang anumang bagyo ang dumating, sabay nilang haharapin hanggang sa dulo. Mula nang lumantad sa publiko ang relasyon ni Luna at Raven, mas lalo itong naging usap-usapan. Sa baryo, may mga taong natutong rumespeto sa kanila dahil nakita nila ang tapang ng dalawa. Ngunit may ilan pa ring hindi matanggap ang ideya na isang anak ng magsasaka ang minamahal ng isang bilyonaryong CEO. Sa lungsod naman, mas matindi ang naging reaksyon. Ilang pahayagan ang gumawa ng kwento tungkol kay Luna at halos gawing issue ang kanyang pinagmulan. May mga nagsasabing hindi raw siya bagay kay Raven. May ilan pang humihingi ng paliwanag kung bakit ipagsasapanganib ng CEO ang pangalan ng Montefalco Corporation para lamang sa isang simpleng dalaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang dalawa sa kanilang desisyon. Habang tumatagal, mas lalo ring nakikita ni Mang Roberto ang pagbabago sa kanyang anak. Bagamat mahirap ang sitwasyon, naging mas matapang si Luna. Hindi na siya agad nadadala ng mga mapanuring mata at salita ng iba. Nakatulong ang paninindigan ni Raven na patuloy na ipinapakita sa kanilang lahat na hindi siya bibitaw. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa ilalim ng ilaw ng lampara, mahina ngunit buo ang sinabi ni Luna. "Tay, natatakot pa rin ako pero alam kong tama ang ginagawa namin. Hindi ko gustong lumaking iniisip ng anak ko na wala siyang halaga dahil sa kung saan kami nagmula. Kaya kahit mahirap, lalaban kami ni Raven." Tumingin lamang si Mang Roberto sa kanyang anak at huminga ng malalim. "Anak, hindi madali ang pinasok mo. Pero kung nakikita kong handa siyang tumayo para sa inyo, sino ako para pigilan ka? Basta tandaan mo, kahit saan ka dalhin ng landas, nandito lang ako." Samantala, si Raven ay patuloy na humaharap sa mga hamon sa kumpanya. Sa isang pagpupulong ng board, muling umalingangaw ang pagtutol ng ilan. "Raven, hindi ka na nag-iisip para sa kumpanya. Paano mo maipapaliwanan sa mga investors na ang CEO ay balot sa eskandalo?" Tanong ng isa. Ngunit matatag ang sagot ni Raven. "Kung ang pagmamahal at pananagutan ko sa pamilya ko ang tinitingnan nilang eskandalo, hayaan nilang lumayo. Mas gugustuhin kong mawalan ng ilang kasosyo kaysa talikuran ang babaeng mahal ko." Muling nabulot ng tensyon ang kanyang sagot. Ngunit sa loob-loob ni Raven, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Isa lamang ang malinaw. Ipaglalaban niya ang relasyon nila ni Luna kahit ikompromiso ang ilang aspeto ng negosyo. Dumating ang araw na nagpasya si Raven na muling dalhin si Luna sa lungsod upang ipakilala sa mga pinakamalapit niyang kaibigan at upang ipakita na hindi niya ito itinatago. Kinakabahan si Luna, lalo na't alam niyang hindi lahat ay makakatanggap sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, habang nakasuot siya ng simpleng bestida, hawak ang kamay ni Raven, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Sa isang pagtitipon, ipinakilala siya ni Raven sa lahat. "Mga kaibigan, ito si Luna,
ang babaeng mahal ko at ang magiging ina ng aking anak. Tahimik ang lahat sa una, halatang nagulat. Ngunit may ilan na tumango at ngumiti. May ilan ding lantaran ang pagkadismaya. Ngunit hindi iyon inalintana ni Raven. Ang mahalaga sa kanya, malinaw na sa lahat ang posisyon niya. Pagbalik nila sa baryo, hindi maikakaila ang takot na naramdaman ni Luna sa posibilidad na mas lumala pa ang panghuhusga. Ngunit hindi niya rin maitatanggi ang saya dahil sa kabila ng lahat, pinanindigan siya ni Raven. Sa mga sumunod na araw, mas naging bukas na sila sa kanilang relasyon. Magkasama silang pumupunta sa palengke. Tumutulong si Raven sa ilang gawain sa bukid at hindi na nagkukubli sa mga tao. Unti-unti, ang ilan sa mga kapitbahay ay nagsimulang tanggapin ang kanilang sitwasyon. May mga nagsasabing, kung totoo ngang mahal siya, wala na tayong magagawa kundi suportahan. Habang may ilan pa ring patuloy na nakatingin ng may pag-aalinlangan, alam ni na Luna at Raven na hindi na nila kontrolado ang lahat ng iniisip ng tao. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Luna sa ilalim ng mga bituin, nagsalita si Raven. Luna, hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na buwan, pero isa lang ang sigurado ako, ikaw ang gusto kong makasama sa lahat ng laban. Kapag dumating ang araw na kailangan nating pumili sa pagitan ng mundo ko at ng pagmamahalan natin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Napaluha si Luna at mahigpit siyang yumakap kay Raven. Raven, hindi ko alam kung paano ko mapapantayan ang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero kahit anong mangyari, panghahawakan ko ang sinabi mong hindi mo kami iiwan. Sa mga salitang iyon, mas lalong naging buo ang kanilang paninindigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagpupursige, unti-unti ring lumalapit ang mas malaking unos. Ang mga pahayag ng pamilya ni Raven, lalo na ng kanyang ina, ay mas tumitindi. Sa bawat artikulo at panayam, laging may binitiwang salita si Doña Teresa na laban kay Luna. Sa isang panayam, mariin itong sinabi, hindi lahat ng babae ay karapat-dapat sa isang Montefalco. Narinig iyon ni Luna at bagamat masakit, pinilit niyang maging matatag. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban nila ay hindi lamang tungkol sa kanila bilang magkasintahan, kundi para na rin sa kanilang anak na paparating. At sa panahong iyon, mas malinaw pa kaysa dati na darating ang oras na kakailanganin nilang haraping ang pinakamabigat na desisyon ng kanilang buhay. Lalong tumindi ang tensyon nang dumating ang mga buwan na mas lumaki na ang tiyan ni Luna. Hindi na maitatago ang kanyang pagbubuntis at kahit saan siya magpunta ay may kasunod na mga bulungan. Sa baryo, may ilan ang bumilib sa kanyang katatagan dahil hindi siya nagkukubli, ngunit may ilan pa ring patuloy na humuhusga. Sa lungsod naman, halos araw-araw ay may bagong artikulo o tsismis tungkol sa kanya at kay Raven. Minsan, naglalabas ang mga pahayagan ng larawan ni Luna habang nasa palengke at lalagyan ng mapanirang caption. Kahit masakit, pinipilit ni Luna na huwag na lang pansinin. Ngunit sa tuwing gabi, habang naahiga siya at iniisip ang kanyang anak, hindi niya mapigilang maluha. Anak, sana paglabas mo, hindi mo na maramdaman ang lahat ng sakit na nararanasan ko ngayon. Mahina niyang bulong habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Samantala, si Raven ay patuloy na hinahamon sa loob ng kumpanya. Maraming investors ang nagbanta na aalis kung ipagpapatuloy niya ang relasyon kay Luna. Ngunit sa kabila nito, hindi siya natinag. Sa isang pagpupulong, tumayo siya at mariing sinabi, ang kumpanya ay hindi nakasalalay sa aking personal na buhay. Nasa atin ang responsibilidad na panatilihin itong matatag. Ngunit wag ninyong gawing hadlang ang aking pamilya. Ang pagmamahal ko kay Luna ay hindi nakakasama sa negosyo. Kung may mawawala, ako ang tatanggap ng lahat ng iyon. Naging kontrobersyal ang kanyang paninindigan, ngunit magsilbing inspirasyon din ito sa ilang empleyado na natakita ng ibang mukha ng kanilang CEO. Isang taong marunong lumaban, hindi lamang para sa negosyo,
kundi para rin sa kanyang puso. Isang hapon, nagpasya si Raven na muling kausapin si Mang Roberto. Alam niyang, bagamat nagsisimula ng 50 ang ama ni Luna, may mga alinlangan pa rin ito. Sa ilalim ng punong kahoy, magkasamang umupo ang dalawa. Mang Roberto, panimula ni Raven, alam kong hindi madaling tanggapin ang lahat ng nangyari. Pero gusto kong ipaalam sa inyo na hindi ko iniiwan ang anak ninyo. Sa kabila ng lahat ng panghuhusga, mas buo ang loob kong paninindigan siya. Kung kailangan, haharapin ko pati ang buong mundo. Tahimik na nakinig si Mang Roberto bago sumagot. Alam mo, Raven, noong una, galit ako sa'yo. Iniisip ko na baka niloko mo lang ang anak ko. Pero sa mga nakikita ko, hindi lang salita ang dala mo, kundi gawa. Kung kaya mong ipaglaban si Luna kahit sa harap ng lahat ng laban, doon lang ako lubos na maniniwala. Tumango si Raven at sumagot. Iyon po ang gagawin ko, Mang Roberto. Hindi lang para kay Luna, kundi para rin sa magiging apo ninyo. Lumipas pa ang ilang linggo at isang pangyayari ang nagpatunay sa mga salita ni Raven. Dumalo siya sa isang malaking pagtitipon sa lungsod kung saan naroon ang maraming kilalang tao. Dinala niya si Luna sa kabila ng pangamba ng dalaga. Habang naglalakad sila papasok sa bulwagan, ramdam ni Luna ang mga matang nakatuon sa kanya. May halong pagtataka at panghuhusga. Ngunit mahigpit ang hawak ni Raven sa kanyang kamay. Sa harap ng mga mamamahayag, tumayo siya at buong tapang na ipinakilala si Luna. Mga kasama, ito si Luna, ang babaeng mahal ko at ang ina ng aking anak. Hindi ko siya itinatago at hindi ko siya kailanman ikahihiya. Nabigla ang lahat. May ilan pang napailing. Ngunit may mga pumalakpak ding sumuporta. Para kay Luna, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tunay siyang pinanindigan ni Raven sa harap ng lahat. Pagbalik nila sa baryo, matapos ang gabing iyon, mas dama ni Luna ang kahulugan ng kanilang laban. Raven, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Sa dami ng taong humuhusga, ikaw lang ang pumipili sa akin ng buong buo. Umiiyak niyang sabi. Hinaplos ni Raven ang kanyang pisngi at marahang nagsalita. Hindi mo kailangang magpasalamat, Luna. Ang pagmamahal ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ikaw at ang anak natin ang pinakamahalagang yaman na meron ako. Ngunit kasabay ng mga magagandang pangyayari ay ang lalong tumitinding galit ng ina ni Raven. Si Doña Teresa ay hindi pa rin natitinag. Sa isang panayam, muling sinabi nito, hindi ko matatanggap na isang anak ng magsasaka ang papalit sa lugar ng isang Montefalco. Ang desisyon ng anak ko ay isang kahihiyan sa aming pamilya. Narinig ito ni Luna at muling nadurog ang kanyang puso. Ngunit ngayong mas buo na ang kanyang paninindigan, hindi na siya umiwas. Sa halip, mahina ngunit matatag niyang sinabi kay Raven, hindi ako susuko. Kung pipiliin mong lumaban, sasabayan kita. Para sa atin at para sa anak natin. Habang papalapit ang araw ng panganganak ni Luna, lalong lumalalim ang laban na kanilang hinaharap. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ang susunod na mga buwan ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Lalo na't kailangan nilang patunayan, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong lipunan na ang kanilang pagmamahalan ay hindi panandalian, kundi isang kwento ng pananagutan, paninindigan at tunay na pag-ibig. Pagsapit ng mga huling buwan ng pagbubuntis ni Luna, mas naging mahirap para sa kanya ang bawat araw. Madalas siyang makaramdam ng pagod at pagkahilo at hindi na niya nagagampanan ang ilan sa mga gawaing nakasanayan niya sa bukid. Dahil dito, mas naging protektado siya ng kanyang ama at higit lalo ni Raven. Hindi na halos lumilipas ang isang linggo na hindi bumibisita si Raven. Dala ang mga prutas, gatas at mga gamit na kakailanganin ng isang buntis. Kahit abala siya sa lungsod, pinipili niyang bumalik sa baryo upang personal na maalagaan si Luna. Nakikita iyon ni Mang Roberto at bagamat may alinlangan pa rin siya sa takbo ng relasyon ng dalawa, hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat sa binata. Ngunit hindi natigil ang mga intriga. Isang gabi, habang nakaupo si Luna sa labas ng kanilang bahay, dumating ang isang babaeng hindi niya kilala, napasuot ng mamahaling damit
at halatang tagalungsod. Nagpakilala itong si Cassandra, dating kasintahan ni Raven na mula rin sa pamilyang kilala sa negosyo. Diretsahan itong nagsalita kay Luna. Alam mo bang sinisira mo ang buhay ni Raven? Kung hindi ka sumulpot, sigurado akong kami na ang mag-aasawa. Mas bagay siya sa akin at hindi sa isang tulad mong walang maipagmamalaki. Nanahimik si Luna, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya sinagot ang babae, ngunit nang makaalis ito, hindi niya napigilang mapaiyak. Nang gabing iyon, hindi niya nasabi kay Raven ang tungkol kay Cassandra, ngunit mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng mundong kanilang hinaharap. Sa lungsod, patuloy namang pinipilit ni Doña Teresa na ayusin ang imahe ng kanyang anak. Sa bawat pagtitipon, lagi nitong sinasabi na ang nangyayari ay pansamantala lamang at magbabago rin ang isip ni Raven. Ngunit iba ang nasa isip ng binata. Habang nasa opisina, madalas niyang pag-isipan ang hinaharap. Alam niyang hindi na siya pwedeng umatras, lalo pang tumibay ang kanyang desisyon nang isang araw nakatanggap siya ng tawag mula kay Luna na umiiyak. Raven, natatakot ako. Ang dami nilang sinasabi, pati mga hindi ko kilala, dinudumihan ang pangalan ko. Hindi na nagdalawang isip si Raven at agad na bumalik sa baryo. Pagdating niya roon, agad niyang niyakap si Luna at mariing sinabi, "Huwag kang makikinig sa kanila. Ang boses lang natin ang mahalaga. Ang iba, wala silang alam sa pinagdadaanan natin. Basta't hawak mo ako, hawak din kita." Ilang linggo ang lumipas at dumating ang araw ng isang malaking desisyon. Tinawag ni Raven si Luna at si Mang Roberto upang ipaalam na nais na niyang ituloy ang kasal, kahit pa wala pang basbas ng kanyang pamilya. Mang Roberto, Luna, ayokong maghintay pa. Kung sa tingin ng iba ay kahihiyan, ito, hayaan natin sila. Ang importante, malinaw na handa akong panindigan kayo. Napatitig si Mang Roberto sa kanya. Kung seryoso ka, Raven, handa akong ibigay ang kamay ng anak ko. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil nakikita kong totoo ang pagmamahal mo. Napaluha si Luna sa narinig mula sa kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niya ang buo at malinaw na suporta nito. Agad nilang sinimulan ang paghahanda para sa kasal. Walang marangyang bulwagan, walang engranding dekorasyon, kundi simpleng selebrasyon sa baryo kung saan lahat ng mga kapitbahay ay imbitado. Sa kabila ng mga naunang panghuhusga, marami ring tao ang natuwa at na-inspire sa kwento nila. Ang ilan ay nagsabing kung kaya ng isang tulad ni Luna na mahalin ng isang bilyonaryo, siguro nga ang pagmamahal ay walang pinipili. Habang si Raven ay nakasuot ng simpleng barong, si Luna naman ay nakaputing bestida na hindi mamahalin, ngunit umagay sa kanyang kagandahan. Nasa harap sila ng altar sa maliit na kapilya ng baryo, at sa bawat panata nilang binitiwan, ramdam ng lahat ang sinseridad. Ngunit hindi naging madali ang seremonya. Sa kalagitnaan ng kasal, dumating si Doña Teresa, kasama ang ilang kasamahan mula sa lungsod. Tahimik niyang pinanood ang anak mula sa likod ng kapilya. Hindi niya ito pinigilan, ngunit ang tingin sa kanyang mukha ay halatang puno ng hinanakit at hindi pa rin tanggap ang sitwasyon. Nang matapos ang seremonya at nagpalakpakan ang lahat, lumapit siya kay Raven. "Anak, kung ito ang pinili mo, wala na akong magagawa. Pero tandaan mo, pinili mo ring talikuran ang pangalan ng Montefalco." Malinaw at mabigat ang kanyang tinig, ngunit hindi natinag si Raven. "Kung iyon ang kapalit, Mama, tatanggapin ko. Dahil mas mahalaga sa akin ang pamilya kong binuo kaysa sa pangalan na hawak ko." Walang salitang itinugon si Doña Teresa at umalis nang hindi man lang tumingin kay Luna. Ngunit sa puso ni Raven, alam niyang ginawa na niya ang tamang desisyon. Matapos ang kasal, naging malaking usapan ito sa buong bansa. May mga nagdiwang at pumuri sa tapang ni Raven at Luna. Ngunit may ilan ding patuloy na hindi makapaniwala. Sa baryo, naging simbolo sila ng pag-ibig na hindi natitinag ng yaman o kapangyarihan. Habang nagdiriwang ang lahat, tahimik na nakatingin si Mang Roberto sa kanyang anak at sa bagong manugang. "Anak,
Hindi ko akalaing darating ang araw na makikita kitang ganito kasaya. Sana hanggang dulo, manatili kayong totoo sa isa't isa. Tumango si Luna at niyakap ang kanyang ama. Tay, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko kinaya lahat ng ito. Sa gabing iyon, habang magkahawak ang kamay ni Luna at Raven, malinaw na sa kanilang dalawa ang bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi man madali ang dinanas nila, napatunayan nilang kaya nilang panindigan ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang mas marami pang laban ang darating. Ang kasal ay hindi wakas kundi simula. Simula ng mas matinding hamon na kailangan nilang pagdaanan para sa kanilang magiging pamilya. Matapos ang kasal ni Luna at Raven sa maliit na kapilya ng baryo, nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang buhay. Hindi man marangya, puno ng kasiyahan at pag-ibig ang kanilang seremonya. Sa unang pagkakataon, lumapit ang ilang kapitbahay na dating nag-aalinlangan kay Luna at nagsabing, ipinakita ninyong totoo ang pagmamahalan at hindi hadlang ang kahirapan o kayamanan. Ngunit kasabay ng mga papuring iyon ay nananatili pa rin ang malamig na presensya ni Doña Teresa. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng hinanakit, ay tila nagpapaalala kay Raven na malaki ang isinuko niyang mundo para sa babaeng kanyang pinili. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, si Mang Roberto ay tumulong upang makapagsimula ang bagong mag-asawa sa baryo. Bagamat malaki ang nakasanayang bahay ni Raven sa lungsod, pinili nilang manirahan muna sa isang payak na tahanan sa tabi ng bukirin upang masamahan si Luna habang malapit ng manganganak. Sa unang pagkakataon, natikman ni Raven ang buhay na malayo sa syudad, gumigising ng maaga, nakikinig sa tilaok ng mga manok at natututo ng mga gawaing bukid kasama ang kanyang biyenan. Kahit hirap sa simula, natutunan niyang pahalagahan ang simpleng pamumuhay at sa bawat pagkakataon ay mas nakikita niya ang kahulugan ng kanyang mga desisyon. Ngunit sa syudad, ibang larawan ang nakikita. Ang pangalan ng Montefalco Corporation ay patuloy na dinadala sa usap-usapan. May mga investors na nagsimula ng mag-atras ng kanilang suporta. At may ilan ding board members na palihim na nagsasagawa ng hakbang upang tanggalin si Raven sa pamumuno. Pinagsasabihan nila si Doña Teresa na siya na ang kumilos at pigilan ang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Raven sa kanyang paninindigan. Hindi niya ikinaila ang mga balitang bumabagsak ang ilang bahagi ng negosyo. Ngunit malinaw sa kanya na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kayamanan. Habang lumalaki ang tiyan ni Luna, mas lalo siyang napapalapit sa mga tao sa baryo. Kahit may mga natitirang humuhusga, mas marami na ngayon ang nagpapakita ng suporta. Isang araw, dumating ang ilan sa mga kababaihan at nagdala ng pagkain para sa kanya. Luna, hindi madali ang pinagdaanan mo. Pero gusto naming malaman mong may mga taong naniniwala sa pagmamahalan ninyo, sabi ng isa. Napangiti si Luna at naramdaman niyang kahit paano ay gumagaan ang kanyang loob. Para sa kanya, sapat na ang makita niyang may mga taong handang kumampi sa kanila. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Isang gabi, dumating si Cassandra, ang dating kasintahan ni Raven, dala ang galit at hinanakit. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at direktang kinausap si Luna. Hindi ka nararapat kay Raven. Hindi mo kayang tapatan ang mundong iniwan niya. Handa akong gawin ang lahat para ibalik siya sa buhay na nararapat para sa kanya. Tahimik lang na nakinig si Luna. Ngunit sa loob niya, ramdam ang pangamba. Nang dumating si Raven at nalaman ang nangyari, hinarap niya si Cassandra at mariing sinabi, "Tapos na tayo. Si Luna ang pinili ko at siya ang asawa ko. Huwag mo na kaming gambalain." Hindi makapaniwala si Cassandra, ngunit umalis siyang luhaan at may galit na hindi natapos. Para kay Luna, masakit makita ang ibang babaeng naninira. Ngunit sa puso niya, mas naging matibay ang kanyang tiwala kay Raven. Samantala, mas lumalalim ang pagmamahalan ng dalawa. Sa bawat gabing magkasama silang nakaupo sa ilalim ng bituin,
Nag-uusap sila tungkol sa kanilang magiging anak. Ano kaya ang itsura niya? Sana mata mo ang makuha niya, Luna. Biro ni Raven habang hinahaplos ang tiyan ng asawa. Napangiti si Luna. Basta't malusog siya at lumaking may mabuting puso, sapat na iyon para sa akin. Ang mga ganitong sandali ang nagpapatibay sa kanila, pinapakita na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pag-asang naghihintay. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa lungsod, patuloy ang pag-atake sa pangalan ni Raven. May mga ulat na lumabas na sinasabing hindi siya karapat-dapat na mamuno dahil sa personal na eskandalo. Nagsimula ring lumapit ang ilang miyembro ng board kay Doña Teresa upang hikayatin siyang bawiin ang lahat ng suporta kay Raven. Sa mga mata ng marami, ito ang simula ng pagbagsak ng isang malaking pangalan. Ngunit sa puso ni Raven, malinaw na hindi siya uurong. Alam niyang ang tunay na yaman ay ang pamilyang kanyang binuo at handa siyang ibigay ang lahat upang mapanatili ito. Isang hapon, bago tuluyang dumating ang araw ng panganganak ni Luna, muling kinausap siya ng kanyang ama. "Anak," wika ni Mang Roberto, "nakikita ko ang pinagdadaanan ninyo. Maraming hadlang, maraming laban. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang sagutin ng galit. Minsan, sapat na ang ipakita mong hindi ka sumusuko. Iyan ang magpapakita sa lahat na may halaga ang pagmamahalan ninyo." Napaluha si Luna sa mga salita ng kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niyang sa kabila ng lahat, may sandigan siya. Habang papalapit ang oras ng kanyang panganganak, mas naging malinaw sa kanila ang kahulugan ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang kasal ay hindi wakas kundi simula lamang ng mas mabibigat na hamon. At sa bawat sandaling natitira, parehong malinaw kay Luna at Raven na ang laban nila ay hindi lamang laban ng kanilang puso, kundi laban na rin para sa dignidad, pananagutan at pag-ibig na walang pinipiling antas sa buhay. Sa kanilang puso, nakaukit na ang pangakong kahit anong unos ang dumating, hindi sila bibitaw sa isa't isa. Dumating na ang araw na pinaghihintay ni Luna at Raven. Sa mahabang buwan ng kanilang pinagdaanan, heto na ang sandaling magbibigay ng bagong simula sa kanilang pamilya. Isang gabi ng tag-ulan, biglang nakaramdam si Luna ng matinding pananakit. Agad siyang inalalayan ni Mang Roberto, habang mabilis namang tinawagan ni Raven ang isang kaibigang doktor na matagal nang nag-alok ng tulong sa kanila. Sa kabila ng kaba at takot, pinilit nilang manatiling kalmado. Ang mga kapitbahay ay nagmadaling dumating upang tumulong. Ang ilan ay nagdala ng sasakyan upang ihatid si Luna sa pinakamalapit na klinika sa bayan. Sa biyahe, mahigpit ang hawak ni Luna sa kamay ni Raven. "Kaya mo to, Luna, nandito lang ako." Paulit-ulit niyang bulong habang pinapahid ang pawis sa noon ng kanyang asawa. Sa loob ng klinika, mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Habang nasa labas si Raven at Mang Roberto, ramdam nila ang bawat minutong mabigat na lumilipas. Hindi maiwasan ni Raven ang mag-alala. "Mang Roberto, hindi ko alam kung paano ko haharapin kung may mangyari kay Luna." Halos pabulong niyang sabi. Saglit na tumingin ang matanda at inilagay ang kamay sa balikat ng binata. "Anak, matagal ko nang nakikita ang pagmamahal mo sa kanya. Huwag mong isipin ang masama. Lumaban ka tulad ng ipinangako mo sa anak ko. Kung malalampasan ninyo ito, magsisimula ang panibagong yugto para sa inyong lahat." Napayuko si Raven at tahimik na nagdasal, umaasang magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay, lumabas ang doktor at numiti. "Malusog ang inyong mag-ina, nanganak na si Luna." Agad silang pumasok sa silid at doon nakita si Luna. Pagod, ngunit may ngiti sa labi habang hawak ang sanggol. Lumapit si Raven. Luha ang tinitigan ang maliit na nilalang. "Ito na siya, Luna. Ito na ang bunga ng pagmamahala natin." Napaluha si Luna at marahang tumango. "Oo, Raven. Para sa kanya ang lahat ng pinagdaanan natin." Si Mang Roberto naman ay hindi maitago ang kanyang emosyon. Sa unang pagkakataon, hawak niya ang kanyang apo at mahigpit niya itong niyakap. "Anak,
Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magpatuloy. Ang batang ito ang magiging alaala ng lahat ng sakripisyo ninyo. Mabilis na kumalat ang balita na nanganak na si Luna. Sa baryo, maraming kapitbahay ang dumalaw upang batiin sila. May mga nagdala ng pagkain at regalo para sa sanggol. Unti-unti, ang mga dating mapanghusga ay natutong humanga. Hindi nating akalaing tatapangan nila ang lahat. Ngayon, kitang-kita natin ang bunga ng kanilang laban. Sabi ng isa, para kay Luna, napawi ang lahat ng takot at sakit nang makita niyang unti-unti nang natatanggap ng mga tao ang kanilang pamilya. Hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba dahil alam niyang ang mahalaga ay buo at malakas ang kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi natapos ang mga pagsubok doon. Sa lungsod, muling binatikos ang pamilya Montefalco dahil sa panganganak ni Luna. Maraming artikulo ang nagsabing pinabayaan ni Ravin ang kanyang pangalan at negosyo. Ngunit sa halip na magtago, humarap si Ravin sa media. Bit-bit ang larawan ng kanyang kasawa at anak. Diretsahan niyang sinabi, kung ang pagmamahal ko kay Luna at sa aming anak ang dahilan ng pagkadismaya ninyo, tatanggapin ko. Pero hindi ko itatakwil ang pamilya ko. Ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na pinaninindigan niya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-naw at nakarating hindi lamang sa kanilang mga kaibigan, kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao na nakaka-relate sa kanilang kwento. Sa kabilang banda, si Doña Teresa ay nanatiling malamig. Hindi pa rin niya kayang tanggapin ang desisyon ng anak. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang malaking bahay, napatingin siya sa mga lumang larawan ng kanyang pamilya. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa na palaging nagsasabing, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kayamanan kundi ang pamilya. Napaiyak siya at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng bigat ng konsensya. Hindi man niya aminin ng lantaran, nagsimula nang mabasag ang matigas niyang puso. At sa kaibuturan ng kanyang damdamin, alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang tanggapin si Luna para sa kapakanan ng kanyang apo. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging matatag sina Luna at Ravin. Sa tuwing tinitingnan nila ang kanilang anak, nararamdaman nilang lahat ng pinagdaanan nila ay may kabuluhan. Hindi na sila iniintindi ng mga mapanuring mata dahil mas pinipili nilang ituon ang atensyon sa kanilang pamilya. Sa baryo, mas naging malapit si Ravin sa mga tao. Natuto siyang mag-araro, tumulong sa pagtatanim, at sa bawat gawaing iyon ay nakikita ng lahat na hindi siya ordinaryong mayaman, kundi isang taong marunong bumaba at makisalamuha. Sa lungsod, kahit marami ang kumaatake, mayroon ding mga taong humahanga. May ilan artikulo ang nagsabing ang CEO ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng pananagutan. Isang gabi, habang magkahawak kamay sila ni Luna at pinagmamasdan ang kanilang anak na mahimbing na natutulog, mahina ngunit puno ng pangako ang sinabi ni Ravin. Luna, dumaan tayo sa matinding unos, pero nandito pa rin tayo. Hindi ko man alam ang lahat ng darating, pero isang bagay ang sigurado ako. Kahit anong mangyari, ikaw at ang anak natin ang pipiliin ko. Napaluha si Luna at niyakap ang asawa. At ako, Ravin, kahit ilang laban pa ang dumating, kakapit ako sa'yo. Dahil ikaw ang pinili ko at ito ang pamilya kong ipaglalaban ko hanggang sa huli. Sa gabing iyon, habang tahimik na sumasayaw ang mga kuliglig sa paligid, malinaw sa kanilang dalawa ang mensahe ng kanilang kwento. Ang pagmamahala nila ay hindi lamang tungkol sa dalawang pusong nagtagpo, kundi tungkol sa tapang na ipaglaban ang tama kahit laban sa mundo. At sa kanilang anak, nakikita nila ang pag-asa ng bagong bukas, isang bukas na puno ng pagmamahal, pananagutan at dangal.
Mainit